Hello, good morning. Mag-share ulit ako ng isang Bible verse para po magbigay po ng encouragement sa atin at para po ma-feed po tayo ng Word of God. Ang Bible verse na ito po ay galing po sa Matthew chapter 6 verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano nga po bang ibig sabihin ng Bible verse na ito po? No? Ang Bible verse na po ito ay si Jesus po mismo ang nagsabi. Seek first daw po ang kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam na po natin, marami man na po nakakaalam ng Bible verse na ito. Pero ano nga po ba ang ibig sabihin talaga nitong Bible verse? Marahil lang alam po ng iba kapag sinasabi po natin seek first the kingdom of God is yung mga gawain lamang po ng simbahan o gawain po ng may kinalaman po sa mga ministry po sa church o ng Diyos. For example po, pagsisimba or pagde-devotion or mga ushering or any ministries po na related po sa gawain po ng church. At nagkakaroon po ng maling pagkakaunawa ang mga tao dito at nagkakaroon po ng yung iba po ginagamit po itong verse para to control po yung mga members po nila sa church. Halimbawa po kasi yung iba mayroon pong mga ibang ginagawa or may mga ibang importanteng gagawin outside church at ang mga leaders po nila ay sinasabi, seek first daw po ang kingdom of God para yung mga blessings ay ma-added po sa atin. At kapag hindi po natin ito ginawa, tayo po ay mapaparusahan o magkakaproblema, sasabihin sa atin, kaya yan, hindi niyo mo kasi sinisik ang kingdom of God. Kaya ganyan na nangyayari sa buhay po nito. Pero ano nga po ba talaga ang ibig sabihin ng verse na ito? Ang seek first the kingdom of God. Ano nga po ba ang kingdom of God? Meron po sa Luke chapter 17:21, sinabi po ni Jesus Christ, meron po kasi nagtanong sa kanya, where is the kingdom of God? Ang sabi po ni Jesus Christ, the kingdom of God is neither here or there, but the kingdom of God is within you. Ibig sabihin daw po ay nasa atin na po ang kingdom of God, nasa puso at isipan po natin. Pero ano nga po ba ang kingdom of God? Meron pong verse sa Romans chapter 14 verse 17, ang sabi, for the kingdom of God is not eating or drinking, but peace, joy, and righteousness in Christ. Kumbaga po, ang kingdom of God po is yung peace at joy. Ito po yung peace at joy na binibigay po ng Diyos sa ating puso at isipan. Kaya po, nasa ating puso na po at isipan ang kingdom of God and His righteousness. Take note po natin to, seek His kingdom of God and His righteousness. Ang isisik po natin yung righteousness po ng Diyos o ni Jesus Christ, which is not our own righteousness. Kasi po kung our own righteousness, we are bound to fail. Kasi po tayo po ay tao lamang at wala pong perfectong tao. Kapag yung pong sinisik natin, we are bound to fail. Pero kung nakaangkla po tayo sa righteousness po ni Jesus Christ, sa kanyang finished work at the cross and resurrection for the complete forgiveness of all our sins, yun po ang magbibigay po sa atin ng mga biyaya, blessings. Kaya pang isik po natin araw-araw, hindi lamang po sa mga gawain po sa simbahan, kundi po sa isisik po natin ang kanyang peace, ang kanyang love at joy. Pagising po sa umaga, mag-pray po tayo, i-acknowledge po natin ang lahat ng ating gagawin sa ngalan ni Jesus. I-commit po natin lahat ng ating plans and works to the Lord para po ma-establish ang plans po natin. And seek po natin yung righteousness niya. Faith po natin ay ilalagay po natin sa kanyang perfect finished work at the cross and resurrection, hindi po sa ating own righteousness. At kapag ito po ang ginagawa po natin araw-araw, sinisik po natin ang kanyang kingdom, peace, love, and joy, lalo-lalo na po pagising sa umaga, hindi po yung mag-check po kagad tayo ng kung ano nangyayari sa paligid, ano lang po tayo na thank you Lord for your peace, for your love and joy, and for your everlasting righteousness and salvation and forgiveness for me. At magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa isip at magiging maayos po ang ating araw-araw na gawain. Kasi po, sinimulan po natin ang araw natin ng tama at sinik po natin ang Diyos sa ating buhay. Hindi lamang po sa umaga, kung sa araw-araw po natin gagawin, lagi po natin isik po ang kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Hindi na po natin kailangan problemahin yung mga material na bagay, basta po sinisik po natin ang kanyang kingdom and His righteousness. Idadagdag na po ni Lord ang mga ipapapong biyaya. God bless, and hopefully na-bless po kayo sa verse na ito. Thank you. To God be all the glory.